Bless you, beloved Brother Raymond Pasyon. Itaas po ang ating makamay mahal. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa naunang dalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda. Sa oras na mahal na Pinoon, sa aking pagdadala ng malang mensahe, Ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na pangunawang bawat isang narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin lugang magagawa at sa iyong dakilang pangalan na kay sinasaway. Demonyo ng hadlang at pagkailangan lumaya sa magitan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dear Jesus, and we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, and dearly beloved honorable assistant Pastor Lina Kumon Almeda, and also great beloved Almeda family. Sa aking makasamang mga manggagawa at mga ngaral, sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, to our beloved visitors and beloved webcast viewers, magandang tanghali na po sa lahat. Everybody say praise the Lord. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia. Dito po sa Lucas Kapitulo 16, versikulo 19 hanggang 31 sa Ilocano version, sundan sa Tagalog version. Lucas 16. Dito po sa Lucas 16, 19 hanggang 31 sa Ilocano version. Tilinteg ken dagiti mammadto agpatinggada ken Juan nanipod idin ebanghelyo ti pagarian ti Dios may pakamuket tunggal maysa ag garasugas asumrek ken kuana ngem nalaklaka mapukaw ti langit ken daga ngem ti matnag ti maysa tulnek tilinteg ti tunggal maysa mangisina iti asawa na ababa ken mga asawa ti sabali makabas Lucas 16 ba yan? Luke chapter 16 verses 19 to 31. 19 to 31. Adda idi maysa ataw anak baknang ket nagpapagananay iti purpura ken lupot anapateg ken mangan asibuslog iti naldaw. Ket may isang agpalpalama amanagan Lazaro anap no kadigti derder adda iti nagsadag ti ruangan na ket tartarigayan na ti mabusog kadigiti murkat nga agtinag iti panganan ti baknang ngem awan tinangted ken kuana ket dagiti aso umayda ket dildilan dati derder na ket naaramid daydi agpalpalama natay ket impan dagiti anghel iti saklot ni Abraham ket natay met ti baknang ket naitanem ket idi adda matutok ijay Hades intad na dagiti matana ket nakita na ni Abraham iti adayo ken ni Lazaro iti saklot na ket isu nagikes ket kinuana Ama Abraham kasyan na ket ibaon mo ni Lazaro ta basain na kumati ngudo ti ramay ti danom ket palamiisen na toy dilak tadda ak amatuukan iti daytoy adarang
Ngayon, kinuna king kuana ni Abraham, anak, laglagipem nga inawat mo dagiti na ay mo iti pagbiag mo ket ni Lazaro kastamit inawat na dagiti rigat ngem ita isu maliwliwa ditoy ket siya matutuokan ket minawen pay kadagiti adda nagbabaitan tayo amay sa adakkel ayuyen iti kasta dagiti agtarigagay ditoy nga latiw kada kayo sanda amabalin kastamit manipud dita di kay makalatiw ditoy ket kununana dawatek nga road keng ga ama nga ibon mo kuma ti balay ni amak tada lima nga kapsat ko tapno ipaneknek na kadakwada dila ket ta umayda ditoy yan tituok ngem ni Abraham kinunana adda kadakawada ni Moses ken dagiti mamadto denggenda kumaida ket isu kinunana saan ama Abraham ngem no mapan kumakadakwada ti maysa nga agapok kadigti natay agbabawi danto. Ngem kinunana keng kuana, no di dadenggen ni Moses ken dagiti mamadto, di danto met mamati, no adamay isang agungar kargiti natay. Amen. 31. 31 na po yan. Praise the Lord. Tagalog po. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Lucas, Kapitulo 16, versikulo 19 hanggang 31. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit na kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ang mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyaring na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro'y sa gayon din na paraan ay masasamang bagay, datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga maggibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makakatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamanhik ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi Amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, di rin mga hikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Amen. Everybody say praise the Lord. Ito naman minimal na nakasulat sa English version. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores
and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abram's bosom. And the rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and set Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, or no, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. 31, and he said, and God said unto him, if they hear, or Abraham said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Everybody say, praise the Lord. Sa binasa po natin, Ilocano version, Tagalog version, English version, napakalinaw po minamahal na ang patay pa ang nanalangin para maligtas yung kanyang kapatid. Amen. Amen. Hindi yung mga buhay ang nanalangin para maligtas yung mga namatay. Kasi it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. So, nung namatay si Lazaro, saan siya napunta? Yung mahirap, saan napunta? Sa langit. Yung mayaman, saan napunta? Impierno. Oh, ito yung tinatawag nilang purgatorio. Pero kahit purgatorio man yan, sabi doon, wala ng pag-asa ang mayaman doon na makapunta sa langit. Everybody say, praise the Lord. O, diba? Sabi ng verse 27, sa 26, and beside all this, between us and you, sinabihan yung mayaman, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. So yung mga nasa langit, hindi pwedeng tatawid, papuntang kinalagyan ng mayaman. At yung mayaman naman, hindi din pwedeng pumunta doon sa kinalagyan ni Lazaro. Amen. Everybody say, praise the Lord. So anong response ng mayaman? Then he said, I pray thee therefore. So nanalangin ang mayaman na patay na, anong sabi niya? I pray thee therefore, Father, tinawag niyang Father si Abraham, that thou wouldest send him
to my Father's house. So si Lazaro, ipabalik mo sa balay ng aking ama. Bakit? For I have 5 brethren, that he may testify. Everybody say, praise the Lord. So napaka-importante pala yung testimonyo, no? Amen? Hindi naman sinabing para siya mag-preach. Ha? Hindi naman sinabi ng mayaman kay Abraham na ibalik mo si Lazaro para mag-preach sa aking mga kapatid. Hindi. To testify. Pag sinabing testify, mag-witness ka, mag-testimonyo ka, ang ibig sabihin, mayroon kang nakita. Amen? Ano nakita ni Lazaro? Para i-testify doon sa kapatid niyang 5, kung pinahintulutan na bumalik siya at nabuhay muli. Anong i-testify niya doon? I-testify niya na, nakita ko yung kapatid niyo nandoon sa impyerno. Ganon talagang testify noon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Alam magsabihin ni Lazaro, galing ako sa langit. Hindi maniwala yon. Hindi maniwala yung mga kapatid niya. So, ang i-testify ni Lazaro, nakita ko ang kapatid niyo na sa impyerno para matakot sila at magbagong buhay. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Kailang hindi pinahintulutan, no? Hindi pinahintulutan. Sabi ng verse 29, Abraham said unto him, hindi naman sinabing hindi pwede. No? Sabi ni Abraham, they have Moses and the prophets. Let them hear them. Everybody say, praise the Lord. They have Moses and the prophets. Let them hear them. Nandoon si Moses at ang mga propeta. Kailangan nilang makinig sa kanila. So, ini-emphasize dito na kailangang makinig sa mga propeta o kay Moses. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O sa ating kapanahunan, minamahal, kailangang makinig sa salita ng Diyos, sa Biblia. Amen? O, gusto mong mapakinggan ang sinabi ni Moses? O basahin mo yung Genesis. 5 libro yan. Genesis, Leviticus, Exodus, Numbers, at saka Deuteronomy, kung hindi ako nagkamali. Yung 5 books na yan, yan yung sinulat ni Moses. And then, the rest, mga propeta. Sa Old Testament, mga apostles. Amen. Yun yung basahin. Yun yung dalhin sa pangangaral ng mga mangangaral. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, kailangan nilang makinig para magkaroon sila ng panampalataya. Dahil ang panampalataya, yan ang makapagligtas ng tao. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, and he said, Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, no, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Oh, humirit pa yung mayaman. Mas maganda talaga na mayroong patay na babalik para sila ay magsisi. So, ang gusto ng mayaman na nandoon sa impyerno, ang kanyang 5 kapatid ay sisi. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi po lumipat ng relihiyon o magpamimbro sa relihiyon. Kasi ang relihiyon, hindi po makapagligtas yan. Amen.
member ka man sa lahat ng relihiyon, impyerno ka pa rin. Ang kailangan, sabi nung mayaman na namatay, na humirit, nanalangin, nakipag-usap kay Abraham, para sila magsisi. So, ang importante, pagsisisi. Amen. Iba kasi yung interest ng iba eh. Pag maglingkod sa Diyos, yayaman ba ako dyan? Ha? Diyan ako magpamimbir. Basta bigyan niyo ako ng trabaho. Basta yayaman ako dyan. Yayaman ka nga, hindi ka nga nagsisi, di mapunta ka rin sa impyerno. Amen? Amen? Oh. Pag may karamdaman ka, o gagaling ba ako dyan? O sabi ni mga pastor, magsisi ka para gagaling. Amen? Dahil ang karamdaman, bunga ng kasalanan. O di magkapagsisi ka talaga, hindi ka naman gagaling pag hindi ka magsisi. Alam mo, dadalo ka lang, pupunta ka lang doon, kailan kaya ko gagaling, no? Oh. Talaga magsumamo ka, magsisi ka. Marinig mo yung preaching ng mga pastor. Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. So pag mapatawad ng kasalanan, gagaling ang karamdaman. Amen. So paano mapatawad kung hindi ka magsisi? Pagkatapos mo magsisi, una-una, panampalataya. Kaya hindi ka naman magsisi kung hindi ka sasampalataya. Amen. O gaganon-ganon ka lang doon sa likod. Gaganyan-ganyan ka lang. Paano ka magsisi kung hindi ka sumampalataya? Magsumampalataya ka muna. So, makinig. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Tapos, pagkatapos na makinig ka, Acts chapter 3, verse 19, yun yung pagsisisi, pagtalikod sa masamang gawa. Tapos, pagkatapos noon, Acts 2:38, para mapatawad lahat ng kasalanan mo na hindi mo na maalaala yung iba, malaala mo siguro yung ngayon, pero yung kahapon, baka makalimutan mo na. Mo lang nagkaisip ka. Sabihin natin, natuto ka ng gumawa ng kasalanan, mga 7 years old. Alam mo na ang tama at mali. Mula 7 years old pataas, dami ka ng ginawang kasalanan. Paano mo mapagsisihan yon? Lahat, hindi mo na alam. Amen. So, kailangan mong magpabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo para mahugasan lahat ng iyong mga kasalanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Past at saka present sins. Yung mga bata pa, paano yung hindi nakaabot ng 7 years old, namatay ng 2 years old, na mayroon naman talagang ganon, kahit naglilingkod sa malapi noon, namatay, no? 3 years old, 4 years old, 5 years old, 6 years old. Inalay naman niyo yun. Amen. Tapos na ninyong inalay nung bata pa siya, di ba? Amen. Katulad sa mahal na Panginoon, nung siya po ay bata pa, dinala sa templo, inalay siya. Tapos nung malaki na siya, pumunta siya kay John the Baptist, siya po ay nagpa-bautismo kay John the Baptist. Yan po ang sinusunod ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil yan ang katuruan ng Biblia. Amen. Ang bata na wala pang malay, dalhin sa bahay-sambahan, ialay sa mahal na Panginoon. At bago siya binyagan, kailangan alam na niya ang tama at mali. Amen. So sa atin, ina-allowed na po yung 7 years old pataas. Bang mayroon po kayong mga anak na 7 years old pataas, bautismuhan po nyo yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil hindi po natin alam kailan ang rapture o hindi po natin alam ang buhay ng tao. Everybody say, praise the Lord. Pero kung bata pa, kailangang ialay mo. Amen? Naunawaan po natin, minamahal. So, kasi hindi po naman pwedeng magsisi ang bata. 1 year old, 2 years old, 3 years old, hindi pa marunong magsisi yan. Amen.
ang requirements kasi ng bautismo, repent and be baptized. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Acts 13, mabasa po natin yan. Repent and be baptized. So, ang mga binautismuhan sa panahon ng mga apostol ay may mga pag-iisip na alam na nila ang tama at mali. Amen? Balik tayo, minamahal. Sabi ng verse 31, and he said unto him, if thee hear not, so sabi ni Abraham, doon sa mayaman, if thee hear not Moses and the prophets, neither will thee be persuaded, though one rose from the dead. Kung hindi sila maniwala kay Moses at sa mga propeta, kahit mayroon pang patay na mabuhay, hindi sila makukomberte. Hindi sila magsisi. Amen. Everybody say, praise the Lord. Bigla lang magpakita si Lazaro doon sa gitna ng kapatid niya. Di magtakbuhan yun, ha? So alam ng mahalapi noon, minimal, kung anong mangyari. Mayroong patay, tapos ilang days na, ilang years na, lumipas, tapos biglang magpakita. Magsisi ba yun? Hindi talaga makinig yun. Kahit kausap, teka muna, huwag kayo, magtakbuhan talaga yun. Amen. Kasi, ang purpose, para mag-testify nga. I-testify ni Lazaro na nakita niya yung kanilang kapatid na doon sa impyerno. Nasa impyerno kasi tumingala siya, yung mayaman, nakita niya si Lazaro sa sinapupunan ni Abraham. So, bakit ko tinapik to, minamahal? Natataon dahil ngayon po ay November 1, November 2, mayroon po silang tinatawag na All Saints Day at saka All Souls Day. Ano ba ang kaibahan ng All Saints Day at saka All Souls Day? Parehong all, parehong day. Pero ang sa gitna, saints at saka souls. Ang saints, kaluluwa din yan. Amen. Hindi naman yan pinapatukuyan yan yung mga living saints. Katulad natin, mga manampalataya, we are the living saints. Tayo yung mga buhay na binanal ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ang tinutukoy dyan sa All Saints Day, yung mga patay na binanal ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, sigurado yan. Sila St. Peter, St. Luke, St. Paul, lahat ng mga Kristiyano ng unang panahon. They are all saints. Lahat sila ay mga banal. At ang babalikan ng mahal na Panginoon sa pagbalik niya, mga banal din. Amen. Hindi ka sasalubong kasama ang mga bubuhay ng malapinon sa mga patay kung hindi ka namumuhay ng kabanalan. Naunawa natin, minamahal. So mayroon pong santong patay na at may mga santo at santa na buhay pa. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ang tinutukoy dito, All Saints Day, mga kaluluwa ng mga banal. So, sineselebrate nila yun, November 1. Okay. Manalangin pa ba sila? Kailangan pa bang manalangin? Bakit mo ipanalangin? Nasa langit na yun eh. Amen? Alalahanin, walang problema. Alalahanin mo. Kasi pag hindi po alalahanin ng mga patay, di huwag ka nang maniwala sa Bible dahil puro patay na ang sumulat nito. Si Moses,
yung pinakahuling sumulat si Apostle John sa Book of Revelation, sa Book of Genesis, si Moses. Puro patay na sila. Kung hindi mo alalahanin ang mga iniwan nila, hindi ka na maniwala sa sinusulat nila. So, saan ka maniwala? Sa kwentong wala kabuluhan, mga panaginip, o ano mga sinasabi niyan na hindi naman coincided sa Bible. So kung mayroon pong mga panaginip, pag yan ay salungat sa Biblia, huwag pong paniwalaan yan. Amen. O mga vision na yan na salungat sa nakasuot sa Bible, hindi mo pwedeng paniwalaan yan. Sabi nga na ni Apostol Pablo, kahit anghel pa magpakita sa'yo galing sa langit. At sinasabi niyang isang bagay na salungat sa tinuro na ng mga apostol, huwag pansinin. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Si Lucifer o ang mga fallen angels ay pwedeng mag-anyong angels of light. Pwede silang magpakita na kunwari anghel ng kaliwanagan. Amen. So, kailangan mayroon kang discerning spirit. No? So, mayroon po mga nangyayaring mga ganyan. Na paniwala sila. Sabihin nung pinaka-leader nila, huwag kang mag-alala, hindi ako ang gumalaw sa'yo. Ang gumalaw sa'yo, ang espiritu ng Ama na nasa akin. Tingnan mo, iba pala yung ama niya, si Lucifer pala. Imaginin mo, galawin mo, hindi mo naman asawa yon. Marami pong ganon. Ginagamit ang Bible, tapos nagpakilala sila'y lingkod ng Diyos, tapos gumagawa ng kademonyuhan. Tapos sabihin, hindi siyang gumawa, kundi ang espiritu daw pumasok sa kanya. Sigurado yon, espiritu ng demonyo yon. Amen. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Mayroon akong nabasa na isang sulat sa pinost. Kinurik ng kaparian yung tradisyon na pag Halloween ay nagsusuot ng mga suot ng demonyo, di ba? Naglalagay ng mga dugo sa bibig, pinipinturahan yung bibig na parang aswang na, may mga sungay, no? Sabi dito, original and correct meaning of Halloween. Tonight, October 31, naiposto to October 31, is called All Hallows Eve. Dati pala, ang tawag nila is Hallows Eve because it is the night before November 1, All Saints Day. Hallow means holy. So, a hallowed person simply means a holy person. Or in other words, a saint, santo o banal. Over time, All Hallows Eve was shortened to All Hallows Inn. So, Halloween, Halloween, apostrophe in, E-in, which means the evening before All Hallows or All Saints Day. Therefore, let us celebrate Halloween as true Catholics. Sabi niya, instead of dressing up our kids as devils and demons, let's dress them up as angels and saints. Here is why. Our children will be inspired to imitate the saints and grow up to the holy people too. So, kinurik na nila. Makurik pa ba yan? Makurik pa ba? Wala na. Sabi nung sumulat dito, instead na magsuot ng mga gutay-gutay tapos lagyan ng mga parang nakakatakot na parang aswang o ano ba, mga demonyo, pasuotin daw ng damit anghel. Ano po yung damit anghel? Yung katulad ng damit natin. Amen.
Damit ng mga santo. Ibig sabihin, banal na damit. Pero ang tanong, maniniwala pa kaya ang mga Katoliko sa kanila? Wala na eh. Di-commercialize na yan, di ba? Oh. Sabi nga nang nakausap ko ng pari, doon sa Mindanao, nung nalaman niya Jesus Miracle Crusade International Ministry ako, preacher, ay kay Evangelist Almeida. Alam mo, Brad, ano bang tawag ko sa'yo? Pastor ba? Brad lang po. Brad, alam mo Brad, masakit ang katotohanan, pero tama lahat ang sinasabi ng pastor ninyo. Dahil binabasa niya sa Biblia. Totoo lahat ng sinasabi. Kami kasi, marami kasi kami mga tradisyon na hindi na siya biblical. Pag i-correct pa namin yan, ito tandaan nyo pag i-correct pa namin yan, sabi ng pare, hindi po basta-bastang pare ito. Jesuit priest. Pinadala siya talaga sa Vatican. Nag-graduate siya as a Jesuit priest. Pag i-correct pa namin yan, babatuin na kami ng mga membro namin. Tingnan mo yan. Or, mapagkamalan pa kami na born again na rin kami. Katulad nyo. Ibig sabihin, kailangan pala natin ipag-pray yung mga kaparian na yan na magkaroon sila ng tapang na i-correct. Ito na nga, kinorek na. Pero, ngayon, nung October 31 to eh. So, bantayan natin. Next year, kung wala na bang magsuot na Katoliko ng mga aswang-aswang. kung mayroon pa rin, ibig sabihin, hindi na sila sinusunod. Amen. Everybody say, praise the Lord. According to, may kinote siya dito. According to Father Sikia, a well-known exorcist, sabi niya, even though the Philippines is a predominantly Christian country, yun ang sabi nila, predominantly Christian country daw. Christian country daw. Christian, question mark. Many cases of demonic possession still happen. One reason is that we sometimes allow the devil to influence us. Ayun. Pare na mismo umamin. Isang Father Sikia, S-Y-Q-U-I-A, a well-known exorcist. Ang tawag kasi nila yung mga pare na nagpapalayas ng demonyo, parang ginagaya tayo ba? Naglilihan sila. Ang tawag sa kanila, exorcist. Ang tawag sa kanila. So, sabi niya, even though the Philippines is predominantly Christian country, hindi naman Christian talaga eh. Catholic country, pwede. Many cases of demonic possession still happen. One reason is that we sometimes allow the devil to influence us, referring to the Catholics. So we allow the devil to influence the Catholic. Amen. Amen. Including the way we wrongly celebrate Halloween. Yung All Halloween. Yung Halloween. We wrongly celebrate. Sana tuluyan na talaga silang maborn again. Pero hindi naman talaga sila tuluyang maborn again at mabuksan yung isipan nila pag hindi sila sumampalataya, magsisi, at magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pag hindi po nila gawin yan, hindi sila magkaroon ng kaliwanagan. Hindi nila matanggap ang Holy Spirit. Kahit yung mga Trinitarian, Protestant churches, hanggang ngayon, bulag pa rin sila sa katotohanan dahil hindi pa sila nagparibaptize in the name of Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tinalo pa nila yung mga alagad ni John the Baptist. Ang tigas ng puso nila eh. Didibatihin ka pa. Yung mga alagad ni John the Baptist, mga disipulo ni John the Baptist yun, 12 sila.
nagparibaptize in the name of the Lord Jesus. According to Acts chapter 19, verses 1 to 5. Pwede naman silang magkipagdebate din. Sabihin ng mga alagad ni John the Baptist, bakit kami magpabautismo sa inyo? Si Kristo nagpabautismo kay John the Baptist, di ba? Oh, proud na sila doon. Malaking malaking ebidensya na 'yon. Pero hindi. Gusto nila ng kaligtasan. So, kung gusto mo ng kaligtasan, lulukin mo yung pride mo. Kaysa maitapon ka sa dagat-dagatang apoy, mapunta ka sa impyerno na pinuntahan ng isang mayaman, na itong mayaman na to, nung buhay pa, grabe siguro din ang pride nito. Ha? Hindi na natin tanungin kung saan galing yung kayamanan niya. Basta siya ay mayaman. Sabihin natin, maganda naman yung kanilang ginawa para sila yumaman. No? Hindi naman illegal yung kanilang ginawa para yumaman. Kaya lang, ang kanilang Diyos ay ang pera, hindi ang Panginoon. So, sabi ni Abraham, pinaalala, di ba? Ikaw ay kumain ng masasarap, di ba? Abraham sa 25. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receiveth thy good things. Huh? Good things. And likewise, Lazarus, evil things. Evil things. So, hindi pala advantage na maging mayaman ka kung hindi ka naglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi pag mahirap ka, ipag-pray mo pa yung kainin mo ng umaga. Kung mayroon kang makain, grabing pasalamat mo sa Panginoon. Tapos pray ka naman uli, mayroon kang isasaing sa tanghali. Kung minsan, one day, one eat ka lang, pero mag-pray ka na, hindi ka gugutumin. Pag mayroon na naman kinabukasang pagkain, grabing pasalamat mo, mag-pray ka. Pero ang mayaman, wala nang panahon mag-pray yan eh. O kain na tayo. Puro na video yan. Nakataas nga ang kamay pero hawak cellphone. Sarap. Litson, adobo. Ikot-ikot yan. Kain na. Sige, kain. Video. Pag mahirap, kahit sabihin natin may cellphone ka, kaya mo bang i-video yung tuyo? O asin lang yung ulam mo? Bakit tago mo? Huwag mo video-video, nakakahiya. Di ba? Oo. Nakakahiya. Galit pa yung makasama mo. Kung malunggay lang yung hahanapin mo. Paano ba ito? Malunggay, tinulang malunggay. Wala naman. Akala mo, paan ng manok. Yung pala, yung tanglad pala. Yung yung tanglad? Parang paang manok din, ginaganon yun eh. So, sabi ni Abraham doon sa mayaman, di ba? Nung nasa mundo ka, ang sarap ng buhay mo. Siguro pag kumakain siya sa restaurant, pagtayo, magkano? 50,000, sir. 100,000, sir. Wala problema, barya lang yan. Samantala yung mahirap, yung 50 pesos, parang ayaw pa niyang gastuhin. Ayaw pa niyang gastuhin. Pero nung namatay, nasa langit siya, ang mahirap, ang mayaman napunta sa impyerno. May kaligtasan pa siya doon. Kung totoong may purgatorio, mayroon. Dahil pwede kang magpamisa, magbayad ka ng malaki, i-mention yung pangalan ng namatay na mayaman. Everybody say, praise the Lord. Panahon ng tinatawag nilang undas, mag-request ka sa pare, pawisik-wisikan ng bindita yung pansyon. May bayad din yon. Kaya lang wala eh. Wala nang kaligtasan. Amen. Ang napuntahan ng mayaman ay wala ng kaligtasan siya doon. Everybody say, praise the Lord. So, saan ba nag-umpisa ang tradisyon ng
November 1 saka November 2. Hindi ko kinokontra yung pagbisita. That's a part of yung pagmamahal natin, no? Sabi dito, minamahal, ang tinatawag na All Saints Day or All Souls Day ay nag-umpisa sa France at saka Spain. So, sila po yung nag-conquer dito. Dumating si Ferdinand Magellan dito. So, nadala nila yung tradisyon. Amen. All Saints Day yun. All Saints Day. Saan naman nag-umpisa yung All Souls Day? Binanggit dito sa history, Western Christian. Western Christian. Kasi na-divide yan into two. Eastern at saka Western Christian. So, Eastern Christian at saka Western Christian. So, yung isa dyan ay nagiging Roman Catholic Church. Ang isa naman ay yung well-known na tinatawag na Orthodox. Orthodox. Yung po yung Roman Catholic Church headed by Pope. Yung Orthodox naman, mayroon po silang head din na sarili. Pero dati, buo yan sila dati. No? Noong panahon ng Roman Empire. Wala pong binanggit na ang tradisyon ng All Saints Day at saka All Souls Day, tradisyon ng mga Hudyo. Hindi po yan tradisyon ng mga Hudyo. Tradisyon po yan ng mga Western churches at saka Eastern churches, yung Roman Catholic at saka Orthodox. Later na po yun nangyari. No? Hindi po sa kapanahonan ng mga apostoles. Ang tinuturo po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay lahat na nakasulat sa Bible na itinuro ng mga unang Kristiyano. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ang mga unang Kristiyano, bumisita ba sila sa patay? Yes. Di ba? Bumisita sila nung ang mahal na Panginoon ay nilagay sa libingan, di ba? Nagdala pa nga sila ng perfume. Oh. Kaya lang pagdating nila doon, 3 days sila, bumisita nila pagka 3 days. Hindi naman sila bumisita ng 1 day, 2 days. Nagdala sila ng perfume. Pagdating nila doon, wala na. Oh. Nalungkot sila. Ibig sabihin, ugali nilang alagaan din yung mga libingan. Amen. Baka kinuha nga, baka ninakaw nga, di ba? Oh. So, pinuntahan nila para tingnan kung baka hinukay, no? So, ganun. Walang masama doon. Siyempre, pagpunta mo doon sa sementeryo, ang nakita mo yung libing ng lolo mo, lola mo, o kapatid mo, kamag-anak mo, tapos daming mga kugon, daming mga tumutubo doon, siyempre, linisan mo yon. Kasi, that's part of your love. Amen. Amen. Tapos, magdala ka ng bulaklak, wala namang masama doon. Magdala ka ng bulaklak. Huwag lang plastic. Magdala ka pa ng bulaklak, plastic pa. Para tuloy plastic din yung pagmamahal mo. Sabi, para daw hindi Pero sira naman ang pagmamahal mo. Walaan mo nang masira. Basta ang pagmamahal mo, hindi nasira. Bilhan mo lang mamahalin. Mahal mo talaga. Hindi ka kasi Brad, kasi baka nakawin yan. Hayaan mo na kung nakawin. Hindi naman nila alam na, hindi naman din niya alam na naglagay ka doon. That's an parang demonstration of your love. Amen. Everybody say, praise the Lord. Para bang kahit patay na yung nanay mo o kapatid mo, mahal mo, pakita mo yung picture, di ba, mapaluha ka, di ba? O malaala mo. Tapos ang gagawin mo, parang yung picture niya, padalhin mo doon sa lagyan ng
kwadro, no? Para maproteksyonan. Oh, that's an expression of your love. Hindi naman yung pagsambayan, minamahal. Ang pinunto ko lang dito, yung tradisyon na All Saints Day at saka All Souls Day. Ano bang kaibahan ng saints at saka souls? Kasi ang saints, soul din yan. Ano po itong All Souls Day? Saints ba din to? Mayroon ng All Saints Day. So, itong All Souls Day, siguro, hindi naman lahat ng mga nangamatay ay mga santo, ito yung All Souls Day. Ito yung pinagpipray pa nila. Kung sa dalawang namatay, na binasa natin kanina, si Lazaro, nasa langit, saint siya. Diba? Na mayroon kang marinig, Saint Lazaro. Baka hindi ko alam kung siya ba yon. Pero mayroong, kasi sa langit siya. Pag lahat na mapunta sa langit, banal. Hindi ka pa pwede makapunta sa langit na hindi ka banal. Saint lahat doon. Santo, santa, sa langit lahat. Paano itong All Souls Day, yung mga kaluluwa? Ito ba yung kasama ng mga yung mayaman doon sa lugar na hindi pa naman lake of fire yon. Hindi, huwag po natin misinterpreta. Iba po yung lake of fire. Kasi sabi ng Book of Revelation, ang impyerno at ang kamatayan, death and hell, will be thrown into the lake of fire. O ano yon? Itatapon sa dagat-dagatang apoy ang mga kaluluwa na nandoon sa impyerno. Or purgatorio man yan, sinasabi nilang purgatorio. Itatapon sa lake of fire after 1,000 years. So manalangin pa tayo sa mga kaluluwa noon. So para makasiguro, now is the day of salvation. Piliin na natin yung langit. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung iba kasi, pilosopo ay, walang purgatorio sa inyo. Dito na ako sa kinagis ng reliyon. May purgatorio pa dito. May chance pa. May chance. Pwede pa ditong paliko-liko, kanan, kaliwa, kahit saan mapunta. Samantala sa Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Huwag kang lumiko sa kanan, huwag kang lumiko sa kaliwa. Tapos makitid ang daan papunta ng langit. Amen. Amen. O sinasabi din ng mga pare yan, pero sinusunod ba ng mga tao? Hindi na. Hindi na minamahal. So natutuwa nga yung mga pare na may born again Kailang suriin mo kung totoong born again. Baka naman burn again. Nasunog muli. Dala-dala ka ng Bible, nung preach ka ng Biblia, tapos palihim ka, umiinom ka pa rin ng alak, nanigarilyo ka pa rin, nabababae ka pa rin. Wala yun. Hindi yan born again. Burn again yan. Kung mayroong Bartolina sa impyerno, baka doon siya ilagay. Kasi ang impyerno ay temporary kulungan yan. Amen. Kulungan ng mga kaluluwa bago ang final judgment na itatapon sila sa lake of fire. So sa mga buhay pa, tayo, ligtas na ko ba? Paano yung anak mo? Magulang mo? Kanya-kanyang kaligtasan. Nasiran mo na ba? Hindi pa, nahiya ako. Alalayan ko lang. Hindi natin alam ang buhay Amen? Hindi natin alam ang bukas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basta nasira na natin, okay na yon. Ang salita ng Diyos na narinig nila, tutubo at tutubo yun. In God's perfect time, magulat ka na lang. Sasama na sa'yo yun. Amen. Basta ingatan mo lang yung iyong patutuo. Ingatan po natin ang ating patutuo. Kasi pag masira ang ating patutuo, hindi na sila makukumberte.
So, ingatan po natin ang ating paglilingkod. Huwag po tayong pabanjing-banjing. Ha? Huwag po nating sadyain ang hindi pagdalo sa gawain. Yung iba, ang napakalayong lugar. Panahon ng Miyerkules, panahon ng overnight. Yung hindi na talaga makapunta din, malayo na. Sila ay nag-overnight sa bahay nila. Naalala ko yung kapatiran sa Cagayan de Oro. From the highway, maglakad pa ng 20 kilometers papunta sa bahay nila. Nilalakad nila yun pagdating sa highway. Pag maiwanan na sila ng sasakyan kasi sinusundo, may nagsusundo papunta ng Iligan City, sa Iligan. Papuntang Cagayan de Oro. Pagdaan, pag na-late na sila, pagbalik nila sa, lakad sila papuntang bahay, pagpunta nila doon, kung anong oras mag-start, puri na sila doon. Puri. 30 to 1 hour, joyful, solemn. Pagkatapos, patutuo. Pagkatapos, yung papa ang magbukas ng Bible, mag-Bible reading na sila. Magbigay din sila ng tithes and offering. Pag makadalo sila, makatiming sila sa sakyan, ibigay nila sa gawain. So, kasi ikaw sila sa pera, every time na sila yung magsaing, sa 10 tasa, tanggalan yung 2 tasa na bigas. Maipon yun. After mga ilang weeks, makaipon siya ng 10 kilo, ibigay sa gawain. O anong binigay sa malapinon sa kanila na pagpapala. Sabi niya, Lord, panghuli ko na to. 7 years na akong nagpadala sa Bumburadyo Milyonaryo ng mga, yung ilalagay sa sobre ng mga pakitin ng mga produkto. 7 years, hindi ako nanalo kahit consolation prize. Mahal na Panginoon, gusto kong makabili ng sariling lupa at makatayo ng bahay. Panaluhin mo ako ng 1 million. Isang milyonaryo sa NCR, isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. Wala na siyang pambili. Dati nagpapadala siya mga 3,000 na sobre. Wala na siyang pambili. Bumili na siya ng bond paper, hinati, ginawang parang sobre, doon niya nilagay. Hinulog. Sabi niya, mga 35 na pieces yun. 35. Dati, 3,500. Uli siya nanalo. Tapos nung nagkaroon na ng raffles sa Cunita Surdom, nationwide. Consolation prize, third prize, second prize. Pinapatay niya ang radyo kasi weak ng battery. Nagluluha na. Yung battery dati na, wala pang yung kanilang radyo, hindi naman electric yon, battery. Nagluluha na yung battery, weak na. Baka mamatay na, hindi nila marinig kung nanalo ba sila. Nay, second prize, Nay. Patayin mo. Grand prize sa atin, 1 million anak. Sabi niya. Pag on uli, ganun mga tainga nila. Milyonaryo sa Mindanao. Taas na siya ng kamay, iyak na siya. Sabi ng mga anak niya, nabalo yun na yata si nanay. Ako yan. Nakapangalan sa kanya. Sa akin yan. From Misamis Oriental, ako nga yan. Misamis Oriental, probinsya yun eh. Nung pinangalanan yung tao nila, El Salvador, ako nga yan, anak. Nay, El Salvador yan, taon pa yan. Nung binanggit yung barangay, lalo na puspos na talaga siya. Maraming mga malaking tindahan doon sa barangay niya. Pero nung binanggit ang pangalan niya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, ilang sobre yun, Mindanao, 35 million sobre. Ginanon sa taas. Tapos, dinukot yung sinalo yung isa, tapos pangalan niya ang nasalo, yung sobre niya. Grabing blessing yon sa kanya, minumahal. Tinupad niya yung kanyang pangako. Sabi kasi niya, Lord, pag ako'y manalo, bili ako ng house and lot. Tapos magtapat ako sa gawain. 20% sa 1,200,000. Bibili ako ng brand new na saraw, yung jeep.
i-donate ko sa, mayroon siyang binanggit na isang station. Dumili talaga siyang brand new. Tapos nagbigay siya ng 200,000 tithes. Tapos bumili siya ng house and lot, tapos basakan. Tapos, nagpa-advise sa akin, anong gagawin ko sa sobra, Brad? Sabi ko sa kanya, time deposit mo. Bakit, Brad? Nako, sigurado yan. Maraming manghiram sa'yo at kalimutan na kagad yung pambayad. Time deposit. Ang mali naman sa pag-time deposit niya, hindi siya nag-withdraw para sa kanila. Nagalit yung mga anak, ma, may pangkok ba dyan? Wala anak, na time deposit ko na. Yung pangkok, wala. After 4 months pa sila maka-withdraw. So, totoo nga yung sinabi ko. Pagkalinggo, marami nang lumapit. Sis, pahiram ng 100,000, sis. Ipuhunan ko ng negosyo, sis. Yung isa naman, sis, 50,000, sis. Sa akin naman, sis, 200,000, sis. Buti na lang nag-time deposit. Kasi sigurado yun, sinong nanghiram? Binanggit niya pangalan. Nako, sis, kakalimutan ka na noon. Maraming mga ganun eh. Total, kapatiran. Hindi nababayaran. No, hindi. Pag nanghiram sa'yo ng 100 pesos, huwag mong kalimutan yon. Hiram yun eh. Bayaran mo pa rin yun. Amen. Amen. Ikaw namang nahiraman, na hindi ka binayaran, ipaalaala mo lang sa kanya, sis, di ba nanghiram ka sa akin ng 100 pesos? Sa'yo na lang yun. Para hindi na siya magkasala. Kasi mayroon kayong agreement eh. Naghiram, babayaran, hindi mo binayaran, magkasala ka doon. Naunawaan natin may mahal? No? Mahirap kasi mapunta tayo doon sa lake of fire o sa impyerno. So, ang ating paglilingkod, dalawa lang ang puntahan. Langit, impyerno. Saan ka? Sa dalawa. Siyempre, langit. Amen. Saan ang gusto mo na mapuntahan ng mga loved ones mo? Siyempre, langit. Pero kung pabayaan mo naman sila, parang ikaw, paging partaker na rin. So, ang gawin natin, huwag tayong mag-absent, dumalo ng Miyerkules, dumalo ng overnight, dumalo tayo ng Sunday service para hindi makasingit ang kaaway. Awitan po natin mahal na Panginoon, minamahal. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Hallelujah. So, naunawaan na natin ang banal na kasulatan. Kailangan nating itama ang mali nating mga kaugalian, mali na tradisyon. No? So, ang prayer ng ating mahal na pastor, lahat maligtas. Ang ating po mga minamahal na mga kababayan, we love all of them, regardless of religions. We are not talking about religion here. Ang pinag-usapan ba natin ay ang Panginoong Hesukristo. He is the only way, the truth, and the life. Ang paglilingkod natin ay hindi po tayo sumandal sa grupo. Kay Kristo tayo sumandal. Siya ang ating sandigan. Nagtatag siya ng kanyang church nung kapanahunan ng mga apostoles at sa huling kapanahunan, ginamit ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor para ma-establish ang kanyang iglesia. Church, ang tinutukoy po ay mga tao. Hindi po mga building. Madaling magpatayo ng building pag milyonaryo ka, magpaganda ka ng building. Kahit ginto pa yan. Kahit ginto pa yung ipatayong building, tapos nakalagay doon, Iglesia ng Panginoong Hesukristo. Ginto.
Pero ang mga pumapasok, walang pagbabago, hindi nagsisisi, impyerno pa rin. Wala pong kaugnayan yung pangalan ng gintong bahay-sambahan na yon. O kahit anumang bahay-sambahan, gaano pang ganda niyan. No? Lahat na yan ay wawasakin ng mahal na Panginoon sa kanyang pagdating. At mag-establish siya ng isang kaharian na si Kristo ang mamumuno. Bababa siya kasamang mga anghel at bago yan, sasalubong tayo sa kanya sa alapaap. So, we must walk a holy life. Tayo po'y lumakad sa kabanalan. Dahil mga banal lang ang makakapasok sa langit. Pag hindi po tayo namumuhay ng kabanalan, itatapon tayo sa napuntahan ng mayaman, ang tinatawag na impyerno or Hades, which is, according to the Bible, sa huling araw, sa final judgment, ang mga kaluluwa sa Hades or sa impyerno itatapon sa dagat-dagatang apoy, the lake of fire. Itaas ang ating makamay, tayo po yung manalang umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng Diyos na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Lapit na po sa harapan. Ating mga beloved viewers, mayroon po kayong kasama dyan na hindi pa po mananampalataya. Palapitin po nyo. Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. There are 4 requirements for our salvation. Unang-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, according to Romans chapter 13, verse 17. Pangalawa, pagsisisi. Acts chapter 3, verse 19. Magsisi at maglingkod sa Diyos para darating sa iyo ang mga pagpapala nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Nagmumula sa kalangitan. Pangatlo, Acts 2:38, repent and be baptized. Bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo para mahugasan, papatawad ang ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. At pang-apat, Diyos lang gagawa. Mateo 3:11. Siya ang magbautismo sa atin ng banal na Espiritu. Sumunod kayo sa panalangin ito, minamahal. Hallelujah. Banggitin po niyo habang nakataas yung mga kamay, ating po mga beloved viewers. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10, aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, I pray. Amen. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa mga Pinoon, bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat buhay sa tayo. Iligtas mo sila sa kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong karamdaman, ano po yung mga kahilingan, minamahal, itaas po yung mga kamay. At huwag po natin kalimutan ating pong isama sa panalangin ang nalalapit na church anniversary sa Tumawini, sa Bella, this coming November 8. At ang ating pong misyon sa dako po ng Zambia, Africa. Hallelujah! Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Hesus, sa naunang dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Salmeda, ang iyong propeta sa uling kapanahunan. Sampung panalangin ng kanyang buong pamilya. Sama-sama po kaming humingi ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga kami naisip na gawa na banggit na may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banarapan. Patawarin mo kami malapin noon. Hallelujah sa mga kahinaan na pagbigyan na kami nagkasala sa iyo. Hallelujah sa panadalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor. Sampung panalangin ng Hallelujah beloved Almeida family. Sama-sama namin sinasaway. Ano mang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, di mo sa sickness and disease, cast out. Di mo sa poverty, cast out. Sickness, be healed right now in the name of Jesus. Dalangin din po namin malapino na matagumpay na Church anniversary sa Tumawini at ang mission namin sa Zambia, Africa in the name of Jesus. Ikaw po mag-provide sa lahat ng pangailangan financial in the name of Jesus. Pagligtas ka ng maraming kaluluwa, malapinon. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang Hallelujah. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumako na po minamahal sa ating pong special offering. Ating pong beloved brother Danilo Bautista. Praise